Hello, my dear Cancer. Welcome back to Practical Mystic. I'm so sorry for my long absence because I'm tied up with my work. But for now, I'm glad that I'm back again. I'm back. Alamin natin kung ano yung mensahe para sa'yo ng Poong May Kapal sa pamamagitan nitong mga tarot cards. Babasahin ko ang mga ito gamit ang aking intuition. So, kunin mo lang kung ano yung particular na mensahe na nag-resonate sa iyo personally. Tapos, huwag mo nang isipin yung iba pa na mga mensahe. Pakialaman mo lang yung particular na mensahe na nag-resonate sa iyo. So, let's dive in. Universe, Spirits, Angels, my sisters, and so please, my dear Cancer, need to know for this month of October. Ayan, ito na, my dear Cancer. So, ang pinakauna na card mula dito sa Lightseer Tarot deck is the Ten of Wands in reverse. Ibig sabihin na sa halip na meron kang plano na aalis or lilipat, meron kang plano na pagbabago ng lokasyon or pagbabago ng ugali, parang ganun. Pero ang nangyayari, bumalik ka sa dati, no? Bumalik ka sa dati mong pinanggilingan. Sa simula, umalis ka, lumisan ka sa isang lugar, pero ang nangyayari, bumalik ka rin naman pala sa iyong pinanggalingan, no? Para meron kang nilisan na habits or yung may binabago kang attitude, pero ang nangyayari, tumabalik ka rin sa dati mong attitude, no? Yun. And then, wow, at least meron ka namang High Priestess. High Priestess, I think this is the first Arcana card so far from the Lightseer Tarot deck. Dito sa High Priestess ka talaga kasi kahit nakapikit yung mga mata mo, pero parang alam na alam mo ang nangyayari sa paligid, no? Malakas yung pakiramdam mo. Nakapikit ang iyong mga mata, pero matalas ang iyong pakiramdam. Makakaramdam ka kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Kasi ito, kung nakikita mo yung ilaw dito, yung liwanag dito sa iyong noo, ibig sabihin na napaka-aktibo ng iyong third eye chakra. Third eye chakra ay makikita lang naman dyan sa pineal gland, dyan sa iyong isipan, no? So, ibig sabihin na kahit nakapikit yung mga mata mo, pero malakas ang iyong pakiramdam dahil sa napaka-aktibo mong third eye chakra, no? Na alam na alam mo kung ano talaga ang mangyayari at ano ang mangyayari. Ano ang mangyayari sa kasalukuyan at ano ang posibleng mangyayari sa hinaharap, no? Ganun kagaling ang third eye chakra ng isang High Priestess. Okay? And you are the High Priestess this time. Okay. At ito naman, the Knight of Cups. The Knight of Cups. Wow, napaka-romantic mo naman. May flowers ka pa dyan sa iyong kamay. May sombrero ka. Meaning, you are a strong man. You are a very formal and parang masabi natin gentleman. Kasi yung sombrero mo, tinanggal mo siya sa ulo mo at nilagay mo dyan sa iyong paa. I mean, dito sa lap, not sa paa. And then, alamin natin kung ano pang mga elemento meron. Okay, so, you are very romantic kasi nga naman, parang nag-invite ka ng, ini-invite mo yung tao na special sa'yo, or maaaring ikaw nag-invite. Parang nag-invite kayo, nagplano kayo ng magkaroon ng picnic sa labas. So, may dala kang banig dito, silbing upuan ninyo.
Tapos may parang pagkain dito. Kung nakikita mo, parang basket yan. Tapos may mga prutas, may wine, ano pa yung mga nilalaman dyan. Tsaka meron ka pang love letter dito. At tsaka cups. The cup is representing emotional water. So, ibig sabihin, parang masimboyo talaga yung damdamin sa isa't isa. At ikaw ito, napaka-romantic. Gentleman ka pa. Romantic din. May flowers ka dito. Ang ganda naman. Okay, next is, bakit 10 of Swords in reverse? Parang magulo yung isipan natin ngayon, ha? Kasi yung sword, this represents the intellectual air element. Very intellectual. May kinalaman sa isipan. So, ibig sabihin, magulo yung isipan natin. Maraming iniisip. Ano kayang gumagambala sa isipan natin ngayon? Okay. But anyway, matatapos din yan kasi naman, ikaw yung babae na kahit maraming iniisip, magulo, pero nakalakad ka naman palabas, papunta doon sa liwanag. Ibig sabihin na parang kakayanin mo din naman yan. Matatapos din yan. Okay. And then, OMG, justice. Justice in reverse. Ibig sabihin, ilang arcana card na ito? Pangalawang arcana card. Okay. Kung merong hustisya talaga, ang hustisya ay nagaganap para sa ikabubuti ng lahat. Kaya, ay ang babae na yan, balanse talaga yung timbangan. So, masaya siya. Kasi nga naman yung katarungan, para din sa ikabubuti ng lahat. Pero, justice is in reverse. Ibig sabihin, hindi makatarungan ang mga pangyayari, isang espesipikong pangyayari, kasi mas pinapairal pa yung di ka nais-nais na hindi ka nais-nais na interest, no? Hindi mabuting hangarin. Mas nangingibabaw pa siya sa kapayapaan, isang mapayapang sitwasyon. Ngayon, hindi siya mapayapa kasi nangingibabaw yung hindi magandang hangarin. Yun. Injustice. Justice in reverse ang nangyari. And then, we have here the 10 of Cups in reverse. 10 of Cups, ibig sabihin, hindi ka masaya sa piling ng iyong pamilya at ng iba pang mga mahal mo sa buhay. Walang kaligayahan. Ano kaya ang dahilan? Parang may kinalaman ito sa justice in reverse. Kasi mas nangingibabaw pa yung di ka nais-nais na hangarin kesa dito sa mapayapang hangarin. Yan. Ito na yung bungan ng justice in reverse. Hindi masaya ang pamilya. Walang stability. Walang security na nangyayari. Parang nawalan sila ng tiwala sa isa't isa. OMG. Bakit kaya? Alamin natin mamaya. Apathy. This is actually the 4 of Cups. Ayan, 4 of Cups. Ikaw ito, maaari, meron ka namang cups dito sa harapan, pero parang hindi ka masaya sa 3 cups na ito. Parang, ang pakiramdam mo is, nagsasawa ka na sa mga cups na meron ka sa buhay mo. Nagsasawa ka na, parang sawang-sawa ka na talaga sa mga oportunidad nito. Trabaho, hindi naman fulfilling. Love life, wala namang puwang. Good opportunities, pero hindi naman masyadong accomplished. Parang ganon.
So, suwang-sawa ka na talaga sa mga opportunity nito. At hindi mo pa nabatid na mayroon palang mas magandang oportunidad na mas malaki pa kesa sa mga kupa na nandito sa harapan mo. So, maaring hindi mo siya nakikita or hindi mo pa siya natanggap kasi low vibration na masyado yung pakiramdam mo. So, dapat maging open ka sa mga posibilidad, no? Or maaaring hindi mo ito nakita dahil nakalingon ka dito, nakatingin ka lang dito sa mga cups na nasa ibaba. So, ibig sabihin, nakaranas ka ng regret, pagsisisi, no? Na kung bakit ito pa yung mga kupa na pinili mo, no? So, which is, hindi na kailangan or hindi na mabuti yung nakakaranas ka ng pagsisisi. Kasi anyway, be open naman. Habang nabubuhay pa yung tao, ibig sabihin marami pa talagang oportunidad na paparating na posibleng mangyayari sa atin. So ito, kung wala na sa iyo yung regret or resentment, ito na talaga ang lalapit sa iyo mismo, no? I firmly believe it, law of attraction. So if you want new opportunities that you deserve, then you have to think about it, manifest it into your life. Believe in the power of manifestation. Okay, so we have the Page of Pentacles. The Page of Pentacles. Makakatanggap ka ng masamang balita or ang iba sa inyo ay hindi maaabot ang inyong mga layunin sa buhay kasi kulang kayo ng diskarte, kulang sa determinasyon, parang ganon. OMG, anong nangyari? So, parang kulang ka ng determinasyon sa ngayon kasi nakakaranas ka ng conflict sa mga tao na mahalaga sa iyo. Hindi kayo nagkakaunawahan sa ngayon. OMG. We have another confirmation which is Two of Cups, no? Ibig sabihin, hindi balanse yung root chakra mo kaya hindi mo ma-attract yung abundance. Gaya nito, no? Malayo sa iyo ang cup of blessings dito dahil unblocked yung root chakra mo. So, dapat mo itong i-activate sa pamamagitan ng pag-yoga, pag-meditate, breathwork, para magiging balance yung mga chakras mo. Once you have a balanced chakras, then you attract spiritual abundance. Okay, there you have Nine of Cups. The Nine of Cups is saying na kontento ka, masaya ka, you are very stable, meron kang mga cups na nakapaligid sa iyo. So, you have nothing to worry about, no? And then, yung mga kahilingan mo, matutupad talaga yung lahat. And then, masayahin ka, fulfilling ka talaga sa ngayon. You attract abundance, prosperity, achievements, and rewards, making you more confident. Yan. Ito na. So, kung ano man yung conflict na nararanasan mo ngayon, huwag ka malungkot. Be happy, no? Just like the Nine of Cups. Anyway, these two shall pass. We have the King of Swords. This is Libra energy. You're very intelligent, rational. You are logical. You are powerful, authoritative. You are strong. I mean, you are strong. You have good manners and good conversation. You have strength. You are powerful. You are strong.
You are the King of Swords. You're the master of intellectual capacities, intellectual activities, because the sword energy is in you. The sword energy is belong to the element of air. Okay. And then we also have here the houses. Okay, the kind of houses we have for you is the 7th house. Wow, 7th house. Ang mensahe nito sa iyong kaluluwa is be diplomatic and be check out Philippines. Check out. This is double confirmation dito sa ano. Wala pala dito yung 2 of Cups. Anyway, magkakaroon ka ng partnership sa ibang tao. Ang partnership na ito ay maaring business partnership or relationship, serious relationship partnership, parang ganon. So, be very diplomatic. Yung mensahe sa iyong kaluluwa. Ang mensahe naman sa iyong isipan ay mag-isip ka ng isang magandang pakikipagrelasyon sa mga katrabaho or magaling sa iyong kasintahan, kasi ito ang mag-a-attract sa iyo, no? You are tuning in to the vibrations of good relationships, no? In order to manifest it into your life. And so that when you think of it, your body will also react the same, in which is to get a fair deal, no? So yung katawan mo gagawa lang din siya ng na ayon sa iyong isipan. What you think, you act. What you act creates destiny. Okay, so we have here planets. And the planet is Pluto. Wow. So the message for you is to reconnect. Resurrect to God. To the soul. And then get your heart off. Do or die, you must. Ibig sabihin, gawin mo kung anong dapat mong gawin. Mamatay ka man o hindi, gawin mo talaga. Para sa iba. Okay? And the next is all houses again. But this is in the 5th house. Ibig sabihin, gawin mo, hahanapin ako magtatanong siya ukol sa kung saan ako mo. Anyway, in the 12th house, ang mensahe nito para sa iyong kaluluwa is hanapin mo yung oneness in Google account. Okay. So, again, dapat makinig ka sa iyong intuition, makikipagrelasyon ka sa iyong intuition, kasi yung intuition ay napakalakas ng intuition mo ngayon. You are the high priestess. So dapat susunod lang talaga yung kaluluwa mo tsaka yung katawan mo sa iyong intuition. And then philanthropy. Okay. At ang mensahe naman nito para sa iyong isipan ay magbasa ka ng aklat na may kinalaman sa philanthropy. Ano ang philanthropy? Basahin mo yun.
At saka yung native, yung language na meron ka is philanthropy. And the next is, okay, so we have, meron kang kalayaan. At isa na ito sa mga karapatan mo, no? Bilang tao. You have your own freedom. You are guided by the universe. You are so protected. You are free to talk to, I am feel too bad and full of abundance. Again, you are free to think wonderful and unique thoughts. There's something like tendency. Here, you are free to think and think that I am free to think and wonderful thoughts and move beyond past limited and beyond fate limitations. But I cannot think under false thoughts. Thoughts are demonstrative. Yeah. It is my birthright to be happy. You are free to think wonderful thoughts. You move beyond past limitations into freedom. You are now becoming all that you are created to be. Wow, amen. So meaning to say, you are ready. Life supports you. Wow, ganda naman. Life created you to be fulfilled. So you trust life, no? You trust life, and life is always there at every turn, and you are safe. Wow. Double confirmation this to freedom. Freedom is your right. You are divinely guided. So you are safe. You are safe. So this is what I have for you, my dear Cancer. Be strong. Follow your intuition, because your intuition is very heightened right now. And see you in the next reading. I declare you clarity, healing. God bless you more and more.